Ayon sa Forbes, ang transformation ni Ripple ay isa sa pinakamalaking kwento sa kasaysayan ng modern finance. Mula po sa pagiging maliit na payments company, si Ripple ay tuluyan ng naging financial technology powerhouse. Ang tinatawag na $180 billion reinvention ay sumisimbolo sa bagong panahon kung saan nagtatagpo ang crypto at traditional na banking. Sa madaling sabi, hindi na lamang tungkol sa mabilis na remittance itong si Ripple, kundi sa pagbabagong anyo ng buong global financial infrastructure para sa tokenized economy. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, paano nga ba nagsimula ang transformation ni Ripple? Sabi rito, Ripple's transformation has become one of the most remarkable stories in modern finance. Once viewed as a niche payments company, Ripple is now evolving into a full-scale financial technology powerhouse. Ayan, nung una, si Ripple ay tinuturing lang bilang isang maliit na kumpanya na nakatutok po sa remittance at saka cross-border payments. Ngunit sa paglipas po ng panahon, pinatunayan po niya na kaya niyang lumago at maging isa sa pinakamakapangyarihang fintech entities sa mundo. Ngayon, hindi na lamang po siya tungkol sa pagpapadala ng pera. Siya na po mismo ang isa sa mga haligi ng bagong sistemang pinapatakbo ng blockchain at saka digital assets. Kaya ang market impact po dito ay mas lumalakas ang tiwala ng mga investors kay Ripple at mas dumadami po ang mga institution na gustong makipag-partner sa kanya na maaring magpataas ng demand kay XRP. Ano naman po ang ibig sabihin ng bagong yugto ni Ripple? Sabi rito ay the company's reinvention signals the dawn of a new era where crypto and traditional banking finally converge. The journey is no longer about faster remittances, it is about reshaping global financial infrastructure for the tokenized economy. Paliwanag po natin yan. Ang pagbabago raw na ito ni Ripple ay hudyat ng bagong panahon kung saan nagsasanib ang crypto at saka traditional na banking. Hindi na lamang siya nakatuon sa mabilis na remittance kung saan ang layunin po niya ngayon ay baguhin ang mismong gulugod ng global finance sa pamamagitan ng tokenized asset. Sa ganito pong sistema, bawat uri ng value, pera, yan po ay ang pera. Kung pag sinabi nating value, yan po ay tumutukoy sa pera, stocks, or bonds. Ay pwede pong maging token na mas madali at mabilis pong maipadala saan mang panig ng mundo. Kaya ang market impact po dito ay kapag tuluyang naipatupad ito, si XRP ay maaaring maging pangunahing asset na ginagamit sa settlement ng mga tokenized transactions sa buong mundo. Ano naman po ang sinabi ni Ginoong Vincent Van Code tungkol kay Ripple? Yan, ang sabi rito ay Vincent Van Code's X post highlighted Ripple's transformation into a crypto infrastructure leader and its growing influence in institutional markets. Ayan, ibinahagi po rito ni Ginoong Vincent Van Code sa X ang pag-angat ni Ripple bilang isa sa mga pinuno ng crypto infrastructure. Ayon sa kanya, kitang-kita ang impluensya po ni Ripple sa institutional market kung saan ay patuloy po na lumalawak. Hindi na ito basta kumpanya, kundi isang pundasyon kung saan nakasandal ang mga bagong project sa larangan ng tokenization at saka liquidity management. Kaya market impact po nito ay ang ganitong reputasyon ay nagbubukas ng pinto para sa mas maraming partnerships, lalo na sa mga bangko na gustong mag-integrate ng blockchain sa kanilang operasyon. Ano naman po ang naging resulta ng laban ng Ripple sa SEC? Sabi rito, with its long battle against the US SEC finally over, Ripple has entered a new growth phase. Legal clarity unlocked institutional confidence, allowing Ripple to pursue bold acquisitions and strategic integrations. Ayan, matapos daw po ang mahabang laban ni Ripple kay SEC, tuluyan ng malinaw ang kanyang legal status.
Dahil dito, nagkaroon ng mas mataas na kumpiyansa ang mga institution na makipagtrabaho or makipagpartner kay Ripple. Sa bagong yugto na ito, nagsimula siyang magpatupad ng mga malalaking acquisitions at integration na magpapalawak pa ng kanyang impluensya sa global market. Ang market impact po nito ay ang pagkakaroon ng legal clarity ay nagtanggal ng agam-agam ng mga investors. Kaya posible pong magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng XRP dahil mas marami po ang papasok na institutional funds. Ano naman po ang ibig sabihin ng $180 billion reinvention ng Forbes? Ayan, ang sabi po rito ay Forbes described this shift as a $180 billion reinvention, reflecting the company's ambitious global vision. This valuation is not about balance sheets. It symbolizes scale, influence, and potential impact. Ayan po, tinawag po ng Forbes ang pagbabagong ito bilang $180 billion reinvention na hindi na lang tumutukoy po sa halaga ng kumpanya kundi sa lawak ng kanyang impluensya sa global finance. Ang numerong ito ay sumisimbolo sa sukat ng potensyal ni Ripple na baguhin ang buong financial system. Sa madaling sabi, ito ay hindi lang valuation, ito po ay pananaw sa hinaharap. Sa market impact, ang ganitong uri ng media recognition ay karaniwang nagtataas ng confidence sa market na posibleng mag-trigger ng renewed interest kay XRP mula sa mga institutional investors. Paano naman po pinapatibay ni Ripple ang kanyang market presence? Sabi rito, Ripple's acquisitions reveal its intent to control every layer of financial infrastructure. In 2024, the company acquired Standard Custody and Trust, gaining a new New York Trust Charter and institutional custody services. Isa raw po sa mga paraan kung paano pinapalakas ni Ripple ang kanyang position ay sa pamamagitan ng pag-acquire ng mga mahalagang kumpanya. Noong taong 2024, binili niya ang Standard Custody and Trust na nagbigay po sa kanya ng Trust Charter sa New York at access sa institutional custody services. Ibig sabihin, kaya na rin ni Ripple na mag-alaga at mag-manage ng digital assets para sa malalaking kliyente. Sa market impact, ang ganito pong hakbang ay naglalagay kay Ripple sa parehong antas ng mga bangko. Kaya posible pong maging mas mahalaga ang papel ni XRP sa institutional finance. Ano naman po ang sumunod na hakbang ni Ripple pagkatapos ng 2024? Sabi po rito ay by 2025, Ripple went further, acquiring Hidden Road to enhance prime brokerage and settlement capabilities. These moves show Ripple's plan to merge crypto-native tools with traditional financial systems, bridging liquidity across global markets. Ngayong 2025 ay hindi pa rin daw tumigil itong si Ripple. Binili naman niya ang Hidden Road para mapalakas ang kanyang prime brokerage at saka settlement services. Ipinapakita po nito ang malinaw na plano ng kumpanya kung saan ay ang pagsamahin ang crypto-native tools at traditional na financial systems upang tuluyang mapagdugtong ang liquidity sa iba't ibang market. Kaya ang market impact po dito ay sa ganitong merger, posibleng tumaas ang gamit ni XRP bilang pangunahing liquidity token sa mga transaction sa loob at labas ng blockchain networks. Ano na ang papel ni XRP sa institutional finance? Sabi po rito tungkol dyan ay XRP is evolving beyond speculative trading into foundational liquidity asset. Institutions now see XRP as efficient settlement plumbing for tokenized assets and stable coins. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ngayon daw, si XRP po ay hindi na lang ginagamit sa trading. Unti-unti na siyang nagiging pundasyon or foundation ng liquidity sa institutional finance. Maraming kumpanya ang gumagamit kay XRP bilang settlement mechanism para sa tokenized assets at stable coins. Dahil dito, si XRP po ay nagiging sentro ng cross-border liquidity at decentralized finance na may bank-grade standards.
Sa market impact, habang lumalakas po ang paggamit kay XRP sa tokenized settlements, tataas din ang kanyang demand sa market na pwede pong magpataas ng presyo sa mid to long term. Ngayon ay paano naman po pinaghahandaan ni Ripple ang banking integration? Sabi po rito tungkol dyan ay Ripple's ongoing pursuit of a national banking charter underscores its institutional ambitions. The company is applying for licenses and regulatory approvals to establish direct connections with the US banking system. Isa pang malaking hakbang ni Ripple ay ang pagsisikap na makakuha ng National Banking Charter. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon siya ng direktang koneksyon sa banking system ng US kung makamit po ito, magiging katulad na siya ng mga pangunahing bangko sa bansa at pwede pong mag-operate sa ilalim ng parehong regulatory standards. Ang market impact po nito ay kapag nakamit ito ni Ripple, mas magiging madali ang pag-integrate kay XRP sa mga settlement systems ng mga bangko na siyang magpapatatag ng kanyang position bilang global liquidity asset. Ano naman po ang sinasabi ng Forbes tungkol sa hinaharap ng crypto? Sabi rito ay Forbes assessment captures a broader truth. The crypto industry is maturing. The next phase is not about meme coins or speculation. It is about infrastructure, liquidity, and regulatory trust. Ayon po sa Forbes, tapos na raw ang panahon ng hype at saka meme coins. Ang susunod na yugto ng crypto ay tungkol po sa infrastructure, liquidity at tiwala mula sa mga regulators. Si Ripple ang isa sa mga unang kumpanyang tumutugon dito. Kaya siya ngayon ang itinuturing na gabay sa maturity phase ng buong industriya. Kaya ang market impact po nito ay nagsasabi na habang bumababa ang hype sa ibang altcoins, sa XRP naman ay mas lalong lumalakas dahil sa kanyang tunay na gamit sa ekonomiya. At bilang panghuli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay kung susuriin natin, malinaw na ang ginagawa po ng Ripple ay hindi po basta expansion, kundi total reinvention ng kanyang position sa global finance. Ang tinatawag na $180 billion reinvention ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa pagbabago ng sistema kung saan iikot ang economy ng tokenized world. Habang papunta po tayo sa panibagong yugto ng crypto, mukhang si Ripple at sa XRP po ang magiging tulay sa pagitan ng traditional finance at saka digital economy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.